Ang manugang kong trilyonaryo. Kabanata 337. Ibinaling niya ang kanyang ulo upang tingnan ang lawa sa di kalayuan, lumubog ang kanyang mukha, lumitaw ang isang panunuya sa gilid ng kanyang bibig, at sinipa niya ang lupa at mabilis na tumakbo palabas. Akala ng lahat ay basura lang si Andrew Cheng. Gayunpaman, tulad ng alam ng lahat, hindi lamang siya mayaman at makapangyarihan, ngunit nakakatakot din. Kahit na hindi kasing husay ni Arlan Pay, nalampasan nito ang maraming ordinaryong tao, at maging ang ilang sinanay na mamamatay o mga asasin. Sapagkat, ang gawain ng demonyo ay hindi laro ng bata. Ito ang devil style ni Manuel Chu, ang magiting na general, siya ang namuno sa pagbabantay sa mga mapanganib na hangganang teritoryo ng bansa, at siya rin ang nagsanay kay Andrew Cheng bilang bahagi ng lihim na paghahanda para sa susunod na patriarka at tagapagmana ng pamilya Cheng. Sa lawa, ang babaeng assassin na may codename na Lotte sa cruise ship ay nanunood din kay Andrew Cheng, at nabigla siya nang makitang mabilis na sumugod sa kanya ang kabilang partido. Tao ba ito? Ang bilis ay napakabilis, tumatakbo pa rin ito sa isang pazigzag na hugis, at imposibleng mapuntirya ang lahat. Tuloy-tuloy na hinila ni Sniper Lotte ang gatilyo, at ang bala ay tumatama lamang sa tagiliran ni Andrew Cheng. Sa madaling salita, perpektong naiiwasan ni Andrew Cheng ang lahat ng ballistic dahil sa mabilis na pagtakbo, na may figurang parang hangin, at saka hinawakan ang bangkang demotor na papalayag na, at nagmaneho papunta sa cruise ship sa lawa. Tahimik na pumarada ang yate sa lawa, na parang naghihintay sa pagdating ni Andrew Cheng. Mayroon siyang isang pares ng malaking pantalon sa buong katawan, wala siyang oras na magpalit ng damit, at wala siyang anumang armas. Ang bangkang demotor ay sumasagwan sa tubig, na may dalang mga alon, tulad ng mga puting espada na tumutusok sa tahimik na lawa, na umaabot sa puso ng kaaway. Si Sniper Lotte, na nakasuot ng itim na silk leather jacket at leather na pantalon, ay humawak ng sniper rifle at tinutukan ang isang bangkang demotor na mabilis na humaharurot patungo sa kanya sa lawa. Lalo na ang figure sa harap ng kanyang mga mata ay papalapit na nagtataas ng kanyang puso na may galit na hangarin sa pakikipaglaban. Higit pa rito, habang papalapit si Andrew Cheng, lumakas at lumalakas ang fighting spirit na ito at lumakas ang Sniper Lotte, ang pinakanakamamatay. Ito ang mataas na papuri ng organisasyon para kay Lotte, ginawa niya. Sinubukan niyang magpaputok ng ilang putok, ngunit walang tumama sa lalaki. Alam ni Lotte na nakatagpo siya ng isang malupit na karakter. Hindi katakataka na binalaan siya ng matanda bago umalis, na kung hindi niya ito matatalo ay umatras siya. Gayunpaman, sa mga mata ni Lotte, wala nang babalikan. Itinapon niya ang sniper rifle, yumuko at naglabas ng dalawang matalim na punyal mula sa takong ng kanyang mga bukong-bukong. Ang leather jacket at pantalon sa kanyang katawan ay perpektong nakabalangka sa kanyang S-shaped figure. Nang tumangala siya, nagmamadaling bumaba, si Andrew Cheng sakay ng bangkang demotor, 100 metro lang ang layo mula sa cruise ship. Sa isang kisap mata, maaaring direktang tumama ang jet ski sa cruise ship. Sa isang iglap, tumalon si Andrew Cheng sa ere at direktang dumaong sa deck. Sa isang malamig na ngiti, tiningnan niya ang mabigat na armadong babaeng ito at matapang na hinangaan ang ipinagmamalaki nitong figure. Sa hindi inaasahan, ang kabilang partido ay talagang isang nangungunang babaeng pumapatay. Sa ganoong figure, ano ang sitwasyon kung hindi ka pumunta sa bar at tatakbo sa labas upang pumatay? Bahagyang sinulyapan ni Lotte ang lalaking nasa harapan niya, at hindi niya mabasa ang anumang hininga mula sa kanya, ngunit may matinding interes sa mga makikinang na mata na iyon. Malas. Binansagan ni Lotte si Andrew Cheng bilang isang pervert. Hawak niya ang hilt o hawakan sa magkabilang kamay, ang parehong kutsilyo ay matibay at may malalakas na estilo ng Han at Tang, ang Dragon at Phoenix ay mapalad, at ang kanyang hawakan ay may inukit na hindi malinaw na mga karakter. Kung makikita mo ang lahat, maaari mong makita na ang dalawang kutsilyong ito ay hindi ordinaryong handicraft. Ang ibabaw ng talim ay may malamig na liwanag, at ang araw ay sumisikat dito at sumasalamin sa puting liwanag. Sumisirit si Lotte, parang Black Panther na tumatalon, may hawak na punyal, at marahas na sinasaksak ang dibdib at lalamunan ni Andrew Cheng. Patay ang isang putok.
Gayunpaman, si Andrew Cheng ay mayroon pa ring walang pakialam na ekspresyon, ang kanyang mga mata ay patuloy na nakatitig sa mukha ni Lottie, at hindi siya makapagpigil upang hindi umawit. Ito ay isang maliit na puti at kuneho, puti at mayroon itong dalawang tainga. Si Andrew Cheng ay nagsuot ng pantalon na hindi nakakabit sa kanyang katawan, at nang iwagayway niya ang kanyang kamay, isang silver lamp ang lumiwanag, at ang barya ay pumutok kay Lottie. Nagulat si Lottie, at agad na naisip na si Andrew Cheng ay isang eksperto sa paggamit ng mga nakatagong armas. Tumalikod siya at umakyat sa bakod para mag-backflip at maayos na lumapag. At nang mag-backflip siya, kumakaway ang dalawang kutsilyo sa kamay niya, at nagkaroon ng dent. Isang barya ang ibinalik niya. Tumayo si Andrew Cheng, pagkatapos ay kinurot ang kanyang bobo at nagkatinginan, nanlaki ang kanyang mga mata, at nagtanong, sino ang nagpadala sa iyo dito? Sumagot si Lottie sa malamig na tono, hindi kwalipikadong malaman ito ng mga patay. Oo, ito ay medyo personal. Sa pag-aayos ng pangungusap na ito, ang mga mata ni Andrew Cheng ay nakaramdam ng lamig at lalong tumindi. Umiling siya at bumuntong hininga, Beauty, hindi mo ako matatalo. Ipinapayo ko sayo na sabihin mo sa akin ng masunurin kung sino ang nag-utos sayo. Sa oras na ito, hindi pinagdudahan ang nangingibabaw at mapagmataas na aura ni Andrew Cheng. Si Andrew Cheng ito. Sa loob ng maraming taon, marami siyang napagtiisan. Ikaw ay maaring maglaro ng trick kung kailan ka mamamatay, ito baga ay, malamig na saway ni Lottie. Umaasa ako sa mga kawaii girl. Medyo naguluhan si Andrew Cheng, si Fusang ang babaeng assassin. Pagkasabi noon ay sumugod ang babaeng si Lottie na tila isang Black Panther na galit at agad na lumundag kay Andrew Cheng. Sa pagharap sa mabilis na pag-ataking ito, itinuwid din ni Andrew Cheng ang kanyang kinatatayuan, ang kanyang katawan ay nasa isang gilid, ang kanyang mga kamay ay nakataas, naging isang matalim na kuko, siya ay tumingin sa harap, at hinawakan ang harapang dibdib ni Lottie ng malakas. Wow! Benepisyo! What the hell, aksidente lang yun. Gayunpaman, ang texture ng babae ay maganda, ito ay maganda, at ito ay orihinal. Nahuli siya ni Andrew Cheng, hindi nagpakita ng gulat si Lottie, ngunit namumula ang kanyang mukha, hawak ang isang maikling kutsilyo sa isang kamay at sinaksak ang leeg ni Andrew Cheng. Alam ni Andrew Cheng na ang kabilang mga partido ay may intensyon na pumatay at mabilis na umatras. Ngunit idiniin ng matindi ni Lottie ang kanyang patalim na kutsilyo, gamit ang dalawang kamay na parang Reaper Harvester at patuloy na winawasiwas at tinutusok ang leeg, dibdib, at iba pang nakamamatay na bahagi ni Andrew Cheng. Napilitan si Andrew Cheng na mataboy ang kanyang sarili sa isang sulok, at doon siya ay na-corner. Ikinawit ang isang talim ni Lottie sa gilid sa likod niya, at saka hinawakan ang palso at baywang ni Lottie gamit ang isang kamay, at sa kabila, hinawakan nito ang maliit na kamay na nakahawak sa leeg niya. Diniinan ni Andrew Cheng ang likod ni Lottie. Nagpupumiglas ng husto ang kalaban at humiyaw ng mahina. Namula rin si Lottie, nagngalat ang mga ngipin at malamig na sinabing, I will splash you. Beauty, hindi kita kalaban. Walang kahihiyang ngumiti si Andrew Cheng, huwag kang gumalaw, mag-ingat sa pagkamot ng iyong mukha. Galit na galit si Lottie, biglang tumapak sa deck, tumalon, at nag-backflip. Agad na tinulak ni Andrew Cheng ang galit na babae at hinawakan ang binti nito, buti na lang halos maputol ang lalamunan nito. Kailangan mo ba talagang magsumikap ng ganyan? Tanong ni Andrew Cheng habang nakataas ang balikat. Lumuhad si Lottie sa lupa, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng malamig na liwanag, tulad ng isang matalim na espada na handa ng gamitin. Muli. Sa isang iglap, nagmamadaling nagpumiglas si Lottie, tinusok ang magkabilang kutsilyo sa dibdib ni Andrew Cheng. Sa pagkakataong ito, naiirita na sa kanya si Andrew Cheng, nanlamig ang kanyang mga mata, biglang tumaas ang kanyang aura, napalingon ang isa sa kanyang ulo, at sabay na tumaas ang kanyang mga tuhod. Sa oras na napagtanto ni Lottie na ang kabilang panig ay nagpapakita ng isang kawili-wiling paghinga, ngunit huli na ang lahat. Siya ay natamba sa pamamagitan ng mga tuhod ni Andrew Cheng, bumagsak ng malakas sa cabin, nahulog sa kubyerta, at hindi makabangon ng mahabang panahon. Ginalaw-galaw ni Andrew Cheng ang kanyang kamay at malamig na tinitigan si Lottie na nagpupumigla sa lupa, at sabay na itinaas ang kanyang mga tuhod.
Humalukip-kip si Andrew Cheng at malamig na tumingin kay Lottie na nagpupumiglas sa lupa, wala siyang puwang para sa mga tuhod na iyon. Pagkatapos ay naglakad siya ng hakbang-hakbang, kinuha ang matalas na kutsilyo na nahulog sa lupa, pinaikot-ikot ito sa kanyang palad ng ilang beses, malamig na inalis ang kanyang mga mata, at inihagis ng casual, na palitan ng silver lightning at mabilis na tumusok. UP. Sumabog ang mga spark sa hangin, nagbanggaan ang dalawang maiikling kutsilyo at nahulog sa tubig, tumalsik ang tubig. Nang mabaygo si Lottie. Nagtago siya ng isang maikling kutsilyo sa ilalim ng kanyang katawan. Kapag lumapit si Andrew Cheng, papatay siya sa isang matinding atake. Gayunpaman, tila naramdaman ng kabilang partido ang kanyang susunod na galaw, kasama ang parusa, tumpak na binilang ng kabilang partido. Para sa pangangalaga, nagtaas ng kutsilyo si Andrew Cheng sa kanyang kamay at nilaslas ang likod ng ulo ni Lottie. Biglang nanlambot si Lottie at hindi na niya magamit ang anumang lakas. Nakakalungkot lang, ang iyong mukha ay may taglay na kagandahan ngunit ginagamit lang upang makaakit ng pera para pumatay ng mga tao. Yumuko si Andrew Cheng sa harap ni Lottie, umiling at sinabing walang magawa. Si Lottie ay nakahiga sa lupa, na nakayuko, nakatingin kay Andrew Cheng ng mabangis at pinagagalitin siya, sasampalin kita. Hindi naman hindi niya pinakinggan ang sinabi ni Andrew Cheng, ngunit isa siyang maruming babae. Hindi siya dapat pumunta sa dagat. Nang hihimasok. Ito ay kahinaan. Isa itong insulto. Nanumpa si Lottie na papatayin niya ang lalaking ito gamit ang sarili niyang mga kamay. Gusto mo ba akong patayin? Ngumisi lang si Andrew Cheng. Muli. Tatanungin kita ulit, sino ang nagpadala sa iyo dito? Siyempre maaari mong piliin na huwag sabihin sa akin. Ngunit mayroon akong higit sa 100 mga kapatid na lalaki sa ilalim ng aking utos, at ako ay kulang sa mga babae kamakailan, hindi ako nag-iisip na ibigay ka sa kanila. Oo, sabihin mong baka plaka ito. Isasaboy talaga kita, malamig na sabi ni Lottie. Lumapit si Andrew Cheng sa maputi at malambot na leeg ni Rose, at naamoy niya ang halimuyak na cherry blossoms, fusang girl ka talaga. Malamig niyang sinabi, sweet big-eyed girl, hindi ka ba makapagsalita ng maayos? Comfortable ka ba hanggang sa tawagin kang kalapitang mababa ang lipad? Nang marinig ang pangungusap na ito, galit na galit si Lottie sa kanyang puso, ngunit hindi man lang niya magamit ang kanyang lakas, kaya't naiinis na lamang siyang sumumpa, kayong mga lalaking inchik ay walang hiyang mga pervert. Sumimangot si Andrew Cheng at sumandal sa dingding ng cabin. Lalong umiinit ang pisngi ni Lottie. Kailanman ay hindi pa siya naging walang ingat sa isang lalaki, nagpupumiglas ng husto at nagpapagal, Papatayin kita, isang inchik. Hehe, gusto mo ba akong patayin? Ito ba ang unang pagkakataon na sinabi mo yon? Ngumisi si Andrew Cheng, at sinabing, malinaw na sabihin o muna lang kung sino ang utak sa likod ng iyong mga eksena, baka ililigtas ko pa ang iyong buhay, kung hindi na kita kailangang ilarawan pa ngayon. Ang mga mata ni Lottie na puno ng intensyon na pumatay. Alam niya na siya ay nakagawa ng isang malaking pagkakamali ngayon, ngunit hindi niya sasagutin ang anumang mga tanong mula kay Andrew Cheng, na nagpupumilit na magalit, huwag mong isipin ito. Kahit patayin mo ako, hindi ko sasabihin sayo. Sa oras na ito tumunog cellphone ni Andrew Cheng, dumating ang text message ni Arlan Pay. Sinuri. Nawalan na ng interes si Andrew Cheng, at sa wakas ay niyakap niya ang maselang bewang ni Lottie, at pagkatapos ay sa lakas ng kanyang kamay, inihagis niya si Lottie sa lawa. Nang makita ang babae na kumakaway sa lawa, napamura si Andrew Cheng at sinabi, bumalik ka at sabihin mo sa iyong Panginoon, pupunta ako sa pintuan niya para uminom ng tsaa, pakihanda siya. Pagkatapos nito, bumalik si Andrew Cheng sa sabungan ng cruise ship nang hindi lumilingon, at pinabalik ang cruise ship. Sa pagtingin sa malayong cruise ship na si Lottie na lumulutang sa lawa, ang kanyang figure ay masyadong maganda, at ang kanyang buoyancy V, masyadong malaki. Galit na nagngangalit ang mga ngipin ni Lottie at paulit-ulit na nagsasabing, dapat talaga kitang patayin. Pagkatapos, lumangoy siya pabalik sa dalampasigan at tumawag, Sir, mission failed. Naiintindihan ko, bumalik ka na. Isang matandang boses ang nagmula sa kabilang dulo ng telepono. Pagkababa ng telepono, tumingin si Lottie sa Palace No. 1, pagkatapos ay umalis ng basang-basa at nahihiya.
Dito naman ay bumalik si Andrew Cheng sa Palace One, at pagkatapos maligo ng mainit na tubig mula sa banyo, nakatanggap siya ng tawag mula kay Mr. Arnel Can. Sir, tapos na po ang lahat, inalis na po ng pamilya, ang ban ninyo, ipapadala agad ang notification. Sa kabilang dulo ng telepono, si Mr. Arnel Can ay mukhang tuwang-tuwa at excited. Ito ay mabuti. Isang salita lang ang sinabi ni Andrew Cheng, na may walang hangganang apoy at hangarin sa pakikipaglaban sa kanyang mga mata. Sa sandaling ito, tumakbo at lumipad si Marian Young, nang makita niya si Andrew Cheng, sa wakas ay kumalma siya. Tinakot mo ako ng halos mamatay, ungol ni Marian Young, ang kanyang mga mata ay namumula. Tumingin si Andrew Cheng sa kanya, hinawakan ang malambot na balikat ni Marian Young, at nakangiting sinabi, Marian, hindi ba't palagi mong gustong malaman kung sino ako? Ngayon, masasabi ko na sa iyo. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng Ang Manugang Kong Trilyonaryo. Please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay.